Good morning! Oh.
Gani, asa ko mo ingkod? Ha? Let us read the Psalms 89:1, 5 to 8, and all together. I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth I will make your faithfulness known through all generations. The heavens praise your wonders, Lord, your faithfulness true. In the assembly of the holy ones, for who is size above can compare with the Lord? Who is like the Lord among the heavenly beings? In the council of the holy ones, God is greatly feared. He is more awesome than all who surround him. Who is like you, Lord, God Almighty? You, Lord, are mighty, and your faithfulness surrounds you. Let us sing praise songs to our God. Let's sing for us, this is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice
walking to Labrador. Thank you for the opportunity to work with you. Thank you for the 95 years na ikaw ginawa natin paubag ka namin. Salamat o Diyos tungkol sa makanayon na pagkikauban ng mga iglesia. Bisan pa sa kagahan ng mga gayon, nga nagatubang kang Ginoo sa mga pagsulay, ingon na kakilingban sa magtotoo. Salamat din ako tungkol kayo mong ipahinungdon ka namo kung usa gid ikaw nga matinud-anon sa simbahan sa among iglesia. Bisan man sa tanan nga mga tunda, nagapadayon kami o Diyos. Hindi lang mahunong diya sa 95 namo na kasumaran sa among pagkamugna, kundi magapadayon kami hangtod sa imong pagbalik. Tungkol kay mao ka na Ginoo among ginahawiran nga ang kalaugan diya uban kanimo mao gayud ang among mga paglaom. Bisan pa sa among pagpadayon sa pagsimba karon, hinaut o Diyos na aming mga pulong, aming pamalandungan,
Kini Ginoo mahitisok sa mga kasing-kasing. Kung naamog kini masabgan, amo sab na kinabuhi sa among kadusa ka mga pinabuhi. Dalayan ko o Diyos sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus na among Ginoo. Amen. Atong kangyoon ang tanan sa pagtindog agi pagbalaan sa pulong sa Dios natong pagbasahon ang sulat ni San Pablo ngadto sa kada Efesos kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 6. Ang pulong nagnayon. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, pinagi sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan nga naa sa Efeso o sa mga matinumanon diha kang Kristo Jesus. Mga anak, managtuman kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo. Kay kini ang matarong man, tumahog ka sa imong amahan o ginahan, nga mao ang nahauna nga sugo nga adunay saad. Aron kanimo may kaayo o makapuyo ka sa taas nga panahon sa yuta. O kamo mga amahan, dili ninyo paghahagiton sa kasuko ang inyong mga anak, kundi agaka sila sa kastigo o sa pagtambag sa Ginoo. Mga ulipon, managtuman kamo sa inyong mga agalon na sumala sa unod uban ang kahadlok o pagpurog sa kaulay sa inyong kasing-kasing ingon kang Kristo. Dili mag-alagad pinaagi sa mga mata, ingon sa mga magpapahumuot sa mga tao, kundi ingon nga mga ulipo ni Kristo nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios sa kinakasing-kasing. Ang pulong sa Dios na mabasa Efesos 6:1 ngadto sa bersikulo 6. Malikod ang katilimban. May butar, mga igsoon. Kalay ko ng Diyos, sa ninakitan, ay adlaw ng kasamaran sa pagtukod sa ating iglesia, sa Tupac Catholic Church. Libasa nato na kaputuranan sa ating pamalando na makita sa Ephesians 6:1-24. Kasi na, ang verse 12 na ganingon in English, for we are not contending against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this present darkness, against the spiritual hosts of wickedness in the world, in the heavenly places. Therefore, take the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, stand. Stand in the faith, for having girded your loins with truth, and having put on the
breastplate of righteousness, and having shod your feet with the sandals of the gospel of peace. Besides all these, taking the shield of faith, with which you can quench all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that utterance may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the good news of Jesus Christ, for which I am all amazed, adored, and I'm blessed in chains, and that I may declare boldly as I ought to speak, now that you also may know how I am and what I am doing. My son, 95 years na kita karon, formally, more or less, hindi ko man tayo siguro, 96, 95, 94 pa. May pala na kanya, as of our written history, ni Dr. Valentino Sipoy, nagsukot ang unang service 1928-29. Sabihin na pastor na alagat, si Pastor Daniel Carluco, si Pastor Angel Espina, o na sila nagkasila, o nag-Buenavista sila, o kada Domingo na nagwali dito sa Luca, o hinay-hinay na natukod ang Eucharistic Church. O na yung atong isa ulo. Pero awag mas lalo ang atong pag-celebrate, atong sukaton, kung sa gilid ang kahimtan na nung dunangay Evangelical Church. Kung ba naman mo yung nakaroon, Evangelical na mo, di na mo Mississippi. Nung katapo na sa'yo na, nagsukot pa ang Evangelical, napawaon na hindi ba? Nagsukot ba yan sa Evangelical? Ato ang sukaton na lain. Kung sa may kahintan sa atong nasod sa panahon na tukod ang Evangelical Church, dili sa 1938, dili sa wala pa mo abot ang mga Amerikano, kaya ang mga Amerikano man ang nagdala ng Biblia. Kung mayroon nga ang Evangelical, Biblia ang atong hawiran. Ang basihan natin Biblia. Kaya sa wala pa Evangelical, wala yung nakikita ang Biblia. Ang pari lang, o ang pari, mga nagwali-wali, nagmando-mando sa mga tao, nagwali na suhaton, ang langit mo, kita na walang nasita sa Ebanghelyo, sa may balita, sa Bible, ito ko rapot, mawala ang kahintan, pero pag-abot sa Amerikano, naalay mga Pilipino na Evangelical. Naon sa pag-iukapok na ay Evangelical na Pilipino, sa tubig, 1996, 97, 98. Yan ang mga tiganan ng mga Evangelical. Tungkol sa trabaho sa Bible Societies. Ang Bible na ito, kaning Holy Bible, 66 books, naananak siya in the vernacular. Sa pulong na Pangyon, naananak siya, naananak sa English, naananak sa German, naananak din ang nagsigod ang publication o distribution sa Biblia. Walang kanina mga taga-Biblia na sayo sila na ang paghatag ng Biblia o sinagatang doon sa Evangelical. O ang
unang papel na nagsulat sa Biblia, ang evangelical na ang Biblia, ang unang na nagsulat ng Biblia sa akong pinulungan usa ka Katoliko mapari dito sa Pangasinan ng Kalimantan o Nicolas Enrique Lallabe. Father Nicolas Enrique Lallabe. Usa niya siya kapari kayo si San Cruz dito sa Pangasinan na ingon niya na talukoy sa akong kongregasyon nga sige ko o wali o Latin man mo sa una ang sinutihan sa Biblia sa ang Biblia na sulat ko sa Latin o ang pinulungan sa sulat sa simbahan Latin. So, pasensya na lang ka kung hindi ka nasabot o Latin. Mayroon nga niya ang pari Dominus, Obiscum, Seculares, Seculorum, dahil ang mga Katoliko, wala sila kasabot. Nag-Latin ang pari, wala sila kasabot. So, sa panahon sa mga late 1980s sa 1800, naanay Bible, naanay Pangasinan, naanay Tagalog ng mga anak. Kinsa man ang naging mga parehas ni Father Lallabe, usang kapari sa Pangasinan ng Imuniyama. Kaning simbahan sa Pangasinan, sa Dagupan, Magkato, Surubyo, Magkato, Limon, sa Pangasinan. Pagkarukoy sa mga tao na hindi makasabot sa Biblia, iyang nihubag ang Gospel of Luke sa Pangasinan na nag-preach. Iyang nihubag sa 1870, dati 1870. Iyang isulat sa Pangasinan ang Biblia. Nasakpan man siya sa mga datuan sa Manila. Maunan sa laman sa Balaod na mag-translate ng Biblia. Sinagan natin ng Biblia. Dinakot siya. Dilangay siya sa Hong Kong. O dito sa Hong Kong, nataguan niya ang British Bible Society. Kaya ang Hong Kong niya kung sa namuna, kolonya man sa Britain. So, pag-abot niya dito, ito niya na ipahawak ko sa Pilipinas, niya pinakapagalikon, pero na ako'y gusto na ko i-publish in Bible na Gospel of Luke. Lucas, Gospel of Luke, usarami yan na nahubad ko, karoon nga ihatag na balik sa mga tao sa Pangasinan. Uy, kayo sila. Nga sige sila simba, sige sila o pangulo, sige sila o communion, pero lagi sila kasabot tawag. So, ang ako yun nga ba? Basta sila. O nag-ihatag na iwan sa British Bible Society. Ihatag na iwan manuscript. Ihatag niya ang manuscript. And Pangasinan, isulat na siya sa British Bible Society o i-publish Gospel of Luke in Pangasinan. Kung nag-iwan pa niya dito sa Hong Kong, balik na dito sa Spain, dito ang kakikan, tiwasa ang tibuok Bible na imong i-baron mo into Pangasinan. Pangasinan naman kayo na ibaw mo. Kabalong pagkong Tagalog. O sige, hasta ang Tagalog. Okay. So, ilapay siya sa Spain. Namati ba mo? Interested ba mo kung sa sinugdanan sa atong Evangelyo? Ibalik siya dito sa Espanya, sa British Bible Society, kaya na may Spanish Bible Society na ng panahuna. No? Ibalik siya sa Espanya, o dito niya tiwas ang paghubad sa kaning Bible na Pangasinan o Tagalog. Okay? Pagkahumati anak, ibalik siya din his Pilipinas. Pero subok kaayo, pagbalik niya, na siya kauban nga usa ka pastor. Ay dito sa kuan, dito sa Espanya, mahimo siyang mason. May balo mo siya mason? Mason? Usa siya, nahimo siyang mason o nahimo siyang pastor. Nahimo siyang pastor yun, ibalik siya pagtuon. O pagkahuman niya sa Bible, ibalik siya sa Pilipinas, dalaan man ang Bible. Okay? Nga
Pangasinan at Tagalog. O Espanyol, o English. Kaya daghan man dito mga tao, wala pa kita Biblia. Pag abot sa mga Amerikano, nagdala po ang mga Amerikano ng Biblia na anay English, na anay Spanish, pero wala pa'y Tagalog, wala pa'y Pangasinan. So pagbalik ni Lalyabe, katong si Pastor Castel sa apelyido, na pastor na katsila po, evangelical na sila. Niabot sila sa Manila, 1880, diha dapit. Wala pa yung Philippine Revolution, niabot sila. Subo kaayo nga si Father Lalyabe at kung katsila na naghubad nailhan sa mga Espanyol pagtunggo sa iyang barko gikan sa Spain, nailhan siya o gipoison siya, gihiluan siya, namatay tawon katong pari nga nibalik o wala gyud mo kadungog bahin niya, pero ang mga Bible Society people nakadungog na nilang yabe. Di ba nila nakadungog na kami bahay ni Father Lalyabe, ang unang nag-translate ng Filipino Bible. So, ang pila ka mga, kay dito man sila sa Tondo, naghimo ni Bible study nila, kani si Castells, nabuhi pa man ni si Castells, kunya, after 20 years murag balik na po siya sa Spain. Kay kontra lagi sa gobyerno kanang magpahibalo sa Biblia. Dakpunon ka. Kung naakay Biblia, asa na gihimo na abanay tatak sa hari sa Espanya, kung wala, dili na pwede i-distribute. So, sila, gamay nga grupo ni Castells dito sa Tondo, o dito ang unang mga evangelical na Pilipino nakabasa ng Biblia sa ilang lingwahe. Ang usan ni anak mga igsoon, mao si Nicolas Zamora, o ang iyang anak niya na si Paulo ang amahan, si Nicolas ang anak. Zamora. Karon, istoryahon lang nako gamay sa inyo kinsa ni si Zamora. Na may Zamora Street Hills Butuan, di ba lumaan Sa una, Zamora man ang GCA Aquino Avenue, Zamora man ang sa una, di ba? Correct ba? Okay. Kanina Zamora nga nagsakop sa Bible group dito sa Tondo, Nicolas Zamora iyang ngalan. Pag umangkon ni Jacinto Zamora, kinsa man si Jacinto Zamora? Katong pare ba, Gumborsa, Gomez Burgos Zamora. Pag umangkon niya si Nicolas, so sa nahibalo mo sa 1872, ipatay kining tulo ka pare nga Katoliko. Unsa may ilang sala? Unsay sala sa ni Gomez Burgos Zamora? Unsa may dautan nilang gibuhat? Wala sila gibuhat nga dautan. Pero ang ingon sa mga Espanyol, kani daw nga tulo ka pare, kontra man gud nila ni siya, ni atong panahula, ang mga Pilipino nga pare na Katoliko, Roman Catholic na Pilipino, gusto og equality sa pagtagad sa simbahan sa mga Pilipino o katsila. Dili sila musagot nga kung Pilipino ka, dito ka ilagay sa Pangasinan sa mga layo na dapit. Ang mga Espanyol na asba nila sa mga dagko na simbahan, nga kaning mga Espanyol dito man sa mga dagkong simbahan. Sounds familiar? Yes. Ha? Sounds familiar ba? Yes. Ang mga katsila gusto o datok na mga simbahan nga daghan ang offering, daghan ang salapi o daghan ang benefits. Muna nga
ang mga Pilipino tao ilagay sa mga layok na tapit. No? Si Burgos na nasa Ilocos. Si Gomez na alias Central Luzon. Si Zamora nooy na alias Tondo, Manila. Pero balikan na to. Ipatay sila sa gobyerno sa Espanyol na Romano Katoliko. Ipatay sila. Igarote. Wala mo sa Igarote. Kanang put-hawdi-hawdi nila. Pwede nila pahukan ang diri sa tao sa imong liog ang tutik na katinawa. Nga namatay silang tulo. Tungod kuno kay sila ang nangulo sa mutiny kanang pag-alsa sa mga Pilipino na trabahante dito sa Cavite Naval Stock kanang buhatanan o repair sa mga barko na katsila dito sa Cavite. Sila daw ang nangulo na nag-alsa, nag-strike ang mga trabahante na Pilipino. Walay lain nangulo ni anak mo kaning tulo ka pare. Nga ang kaning tulo ka pare layo baya ang napuyan dito sa Luzon, sa Ilocos, si Burgos, si Gomez ni aliri sa Central Luzon, si Zamora Toras Manila. Yun sa Manila pagilid, punta nag-organize, intahan sila sa Cavite kontra sa Espanyol. Nganon sila man hindi karote. Tungod kay sila ang leader sa Philippinization movement sa simbahan. Sa ato pa, ang gusto nila na ay patas nga pagkagad ang Espanyol o Pilipino nga pare. Inumdumi niya, kay ano yung background nga nung ni Atadiri, evangelical ta. Kay wala pa ang Amerikano na anay kabubuton o desire ang mga Pilipino na maigwalis. Dili pwede nga na ay dato na pare, na katsila, na ay pobre nga na pare ng Pilipino, di na pwede. Sa ato pa, naanay democratic idea, naanay demokratiko nga pamaagi sa pagdumala sa simbahan, dili pareho sa Katoliko nga ang obispo nga mando, dili gud pwede supakon bisan kinsa. Supakon nga nimo, priso ka, patay ka, garote ka, ingon ana. Ganahan ba mo magsimba na ang pastor mo dakop sa inyo, mo pahawa sa inyo kay dili na mo mutuo sa iya? Ganahan ba mo ng iyong anak na simbahan? Dili. Dili ka mo sugot mo na wala pa ang tukod ang mga missionary ng Amerikano na niabot nga mga reform evangelical, ang mga American missionaries, evangelical na sila. Naapoy Katoliko pero gamay ra ang kadaghanan niya na Baptist, Presbyterian, Congregational. Niabot diri sa Pilipinas. So, before na niabot, naanay Nicolas Zamora nga nagwali-wali kay nakabasa na sa Biblia, nakamemorize na sa Biblia. Maayo kayo ni si Nicolas. Pag-abot sa Amerikano, kay nahuman, napildi na ang Espanyol sa Battle of Manila Bay, 1898. Ha? Na-test na ito uman ani ha, kasi ang tanaw na kung nahinumdum mo sa 1870, 1872, 1898, na-test ko niya ha, 1898, niabot ang mga Amerikano, dala ang mga missionary. So, lipay kaayo ang Filipino evangelical community, si Paulo o Nicolas Zamora, ilang mga pamilya dito sa Tondo. Ni ana ang Biblia, ni ana ang bagkong reliyon. Ni ana. So, apil sila dito sa simba, dito sa Central Methodist Church na naakaroon sa Luneta. Abot, wala pa mo sa kanang simbahan sa Methodist Central Church. Umone ang Luneta, ang sunod lang natuan ang simbahan sa Methodist. Diha nagsimba unang mga Protestante sa Pilipinas, panguruhan sa mga Amerikano na missionaries. No?
So, ang taga-Tondo nagsimba sa Manila. Kay naanay Ebanghelyo, naanay Bible, dili na kanang kinat sila, kanang Latin, nga dili masabtan. Naanay mo in English, at least mo in English, pero Bible, mo quote siya. Ephesians 6, for we do not wrestle with flesh and blood, kana na ang mga bersikulo, mabasa na sa mga membro. Nabasa na nila Nicolas, so pag-abot sa Amerikano, natingalan mga Amerikano Central Church, kadaghan ng Pilipino, kadaghanan mga kanang simbahan na para sa mga Katoliko, sa mga Protestante nga sundalo na nasamdan, na nabuhi tungod sa gira, kontra sa Espanyol, 1899, 1898. Kunya, may daghang Pilipino dito. Ikan di sa Tondo, nag-Bible study na sila. So, sa mubo nga pagkasulti si Nicolas Zamora, i-ordain sa mga missionary na unang pastor. Si Nicolas Zamora, pagkumangkon ni Father Jacinto Zamora, ang unang pastor na Pilipino nga nagsimba dito sa Methodist Church dito sa Bagong Bayan diya sa Luneta, kanong Luneta sa Manila diha. O namatigdan ni Major Cornbull, mamangalan sa Methodist nga sundalo nga missionary, na matigdan niya nga hanas kaayo ni si Juan, si Nicolas Zamora, pag-explain Biblia. Magwali siya yung anak, mabarog tayo si Nicolas, kagalubon niya dito sa iyang mga grupo din sa Juan. Asa man ka nakakapon niya na Biblia, na ni Biblia, wala pa mo niabot na ni Biblia. Ngayon ni Nicolas Zamora. Sa mubong pagkasulti, i-ordain siya. Parehas ba ka? Pag J. Michael i-ordain. Na-ordain na ba ka? Apit na. Apit na ma-ordain siya. Ma-ordain niya ka. Pastor ka. Pwede na ka magkasal, pwede na ka mag-baptize, pwede na ka mag-communion, etc. Pwede na ka sa Quran. So, hinamdumi ka na kay si Nicolas Zamora ang nagtukod sa una nga indigenous katutubo na simbahan sa Pilipinas na Christian na Evangelical. Ang ngalan sa iyang simbahan, Iglesia Evangelica Metodista en las Islas Filipinas. Kaya nga itong panahon, pagtukod niya, at sila pa man ang sinultihan. Paras ba sa ato din kung dili ka, kung mag-eskwelahan, dili man kaya ang ilang istorya, English man. Dito sa panahon ni Nicolas Zamora, ang sinultihan kang sila man. So nagtukod siya o Yemilit. Yemilit, mo na yung una yun na evangelical simbahan. So, ang feeling, ang pagbatik sa mga Pilipino na makasimba sila sa usang kasimbahan na matinud-anon o muhatag kagawasan sa tao na mubasa o makasabot sa pulong sa Diyos, aron ang Espiritu sa Diyos mukunsad kanila dugay na naa sa atong nasod. Pag-abot sa Amerikano, nagdaghan dayon mga Protestante. Sabi na, daghan mga denominations ni Anis Pilipinas. Pag-abot sa Amerikano, 1901, natukod sila o una, Evangelical Union. Evangelical Union na pahimahin sa Pilipinas, aron na ang mga missionary groups, diretso na moadto sa mga i-assign sa ilang na lugar. Ang United Brethren dito sa Ilocos Region, ang Disciples Church of Christ na missionaries dito sa Cagayan Valley, ang Central o Southern Luzon, Methodist, ang East and Central Visayas, Presbyterian, muna ang Siliman, Presbyterian ang nagtukod niya na. O Gilis Mindanao Congregational o Christian Missionary Alliance. Ang Western Visayas, ang mga Ilonggo Baptist Church ang i-assign. Ang tuyo sa 1910 Evangelical Union na sa pag-abot sa panahon, certain initan ninyo, no? Balik ka mo doon yung nabi. Healthy pa nga init po Ha? Healthy pa nga init.
So, nawala po. So, pag abot sa Amerikano, ibahin-bahin nila, kunya ingon nila, pag abot sa panahon, usahon nato ni, usara ang atong tuturon, dili Methodist, dili Evangelic, dili Congregational, dili United Brethren, dili Disciple, dili Baptist. Usara ka simbahan, Evangelical Church in the Philippines. Manay plano tuyo sa Evangelical Union. Mga missionaries na silang nagsabot. Pag 1929, dugay pa man ang uban mag-decide, ang upat ka simbahan nag-decide, karon na ta mag-usa. So, nawala na ang Presbyterian, Congregational, ang United Brethren, o United Church of Manila. Nawala na ng ilang denomination. Nahimo na sila 1929 ang ngalan sa Evangelical Churches, United Evangelical Church in the Philippines. UECP. Upat na sa ato pa ang Visayas ug ang Mindanao na usa. Maunang kusog kayo ang UCCP. Diri sa Visayas ug Mindanao kay mauban ang dinhi man ibutan ang Presbyterian Congregational. Kusog kayo sila sa evangelism, no? Ang usa ka estudyante sa Siliman, kung sa nga nga denominasyon ang Siliman, Presbyterian. Usa ka taga-Butuan nag-eskwela dito sa Siliman 1921. Eskwela, aglipay siya, aglipayan. Iglesia Filipina Independiente. Katoliko apan dili Romano Katoliko. Niadto siya sa Siliman kay niya ba sinaapay makapunan dito. Niadto siya, na-convert siya sa evangelical. No? O pakuman niya nga 1921, human niya, nibalik siya sa Butuan, diyang gitigom-tigom ang mga parinti niya, mga amigo, o nagsugod siya Bible study, o ng mga lawiton sa simbahan sa Siliman. No? O siya ang nagtukod sa Butuan Evangelical Church. Dili na nang nakuhiskutan pinsan na siya, kasi may mga pambuk ko, dili na mention, pero siya ang nagtukod, naghatag ng yuta sa Butuan Church. Ilang pastor? Ilang lolo. Ha? Isang lolo? Lolo Nemo. Daw kaya niya akong lolo lang din siya, may istorya na ako. So, nabasa na lang ako dito sa libro ni Sitoy Mercader. Ha? Pobre raman to akong lolo, dito di man to yutaan din man, pero iyak yung pamisaw. Itigom niya ang mga Sanchez, ang mga Turalba, ang mga Kalo, ang mga Lasang, ang mga unang pamilya diya sa Butuan. Turalba, mayor maya na siya. Si Pino Sanchez, mayor po. Mayor, diba? O katong si Rodolfo Kalo. Kana ang mga membro, unang membro sa UCCP, Evangelical Church. Dayon, pag-abot sa, so ang 1936, gihatag ang yuta sa United, sa Evangelical Church of Butuan. Muna nga ang titulo nato naa sa ngalan sa Butuan Evangelical Church. So, pagka 1941, niabot ang mga Hapon. Unya, ang mga Hapon, naghimo po itong Evangelical Church nila. Ang ilang nakuha sila, Enrique Sobrepenya dito sa Luzon, o ni-appeal ang Butuan kay ilado man si Sobrepenya na leader, so ni-appeal ang Butuan. Ini sa Evangelical Church in the Philippines. Na Japanese ang nagtukod. Pinugos kay ang mga Hapon, mayroon nga, sulod mo din yung kasimbahan. Kung dili, dakpon mo, tingnan na itaw ng klase. So, ang atong simbahan na United Evangelical,
nahimong Evangelical Church in the Philippines sa 1943. Oh, kasaysayan na ha. Kasaysayan na. So, dili sayon nga ni atadinhi kay kinahanglan na dumdumon sila Gumbursa, sila Walyabe, sila katong mga nanguna sa Siliman, sila Cornbull, kanang mga nanguna. Kay ang atong simbahan bunga sa missionaries nga nagtukod og Evangelical Union, sa mga missionaries nga nag-usa 1929 nagtawag og United Evangelical Church of the Philippines, sa mga simbahan sama nila sa Tripenya nga ginanlan og Evangelical Church in the Philippines. Si tinta ka simbahan sa panahon sa hapon ang uban sa Evangelical Church in the Philippines. Ang usa ka mga dili ang tibuok nilang denominasyon, kundi ang mga local churches lang. Parehas Butuan, local church na ng Butuan, pero member siya sa Evangelical Church in the Philippines. Ang usa pa gyud mga Baptist churches na himong member sa Evangelical Church in the Philippines. Ang Unilife, katong salamat, sir. Sir. Katong si Nicolas Zamora, katong unang pastor, niya nagtukod ng Iglesia Evangelica Metodista in Las Islas Pilipinas, Unilife, daghan nga simbahan sa Manila ni appeal sa Evangelical Church in the Philippines. Mauna nga mo. At tumos Manila, na-argue proud yung mga UCCP dito ngayon nga. Kami nakasulod ni sa Evangelical Church in the Philippines. Nakasulod ni sa UCCP tungod sa Japanese Church, Evangelical Church in the Philippines. Kahuman sa gira, napildi ang hapon, nag-away-away na ang United Evangelical o ang Evangelical Church. Iwan ang mga United Evangelical. I-criticize nila si Sobre Peña. Nga naman ni-appeal man kanianan sa Japanese. Kay, iwan niya nga ang mando ni President Manuel Rojas na kanang mga naanas government na Pilipino ayaw mo dagan. Barog mo. Barugan ninyo ang pagtuo ninyo, barugan ninyo ang inyong mga katawan. Ayaw buti ang mga Hapon nga sila ra ang magbuot sa kinsa ilang bakyon o kinsa ilang prion. Kinahanglan na ay gobyerno. Muna nga sila Sobre niya o si Pedro Turalba, mao'y mayor sa una sa Butuan, Pedro Turalba. Mayor na siya, UCC, Evangelical Church na siya, nakupos siya, tungod kay gimandok man sa kagamhanan, Philippines government, Manila, si Manuel Rojas, na ang mga officers na elected, magpabilin mo, ayaw mong dagan, ayaw mong tago, kamo ang bubaro, mong dipinsa sa Pilipino. Pero tungod ni ana nga away, para dili siya mo dako ang away, usa na lang na siya sa UCCP. Okay? Ang UCCP, panaghiusa sa United Evangelical Church, ang merger sa 1929, ang Evangelical Church na si tinta kasimbahan na indain ay Baptist Unilife Evangelical Church dito sa 1943 o ang Philippine Methodist Church nag-usa na himong UCCP, United Church of Christ in the Philippines. Okay? Muna ang aton. Muna nga kung celebrate ka, mga igsoon karon at lawa, celebrate nato ang 95th anniversary sa Evangelical Church in the Philippines, United Evangelical Church in the Philippines in Butuan City o ang UCCP Butuan City. Tulo ka simbahan na siya. Tulo ka ngalan nga nag-celebrate the same church. I-celebrate niya ang Evangelical Church sa Butuan. Okay? So, ayaw mong kasuko kung sila mo-celebrate sa UCCP sila. Kita, niingon nga, balikan nato ang atong
gabot ang atong roots of faith na evangelical. Kay kung walay evangelism mga igsoon, ang simbahan para lang sa kadungganan sa mga pastor o pari, dili mao. Kay ang gahom sa Dios naa sa matag usa nga madihugan sa Espiritu Santo pinaagi sa pagbasa sa Bible, sa Biblia, sa Evangel, maayong balita. No? Kani ang atong sinugdanan gyud. Balik ta sa Biblia, balik gyud ta sa pagka-reform. Reform ta sa ato pagdili pwede ang mga kadakuan mudakop sa mga pastor o pari nga medyo pabor kanang naglimbasok sa ilang human rights. Katungod nila nga equal treatment. Ang atong mga simbahan karon dili equal ang treatment. Kinahanglan barugan nato na ang authority sa simbahan dili gikan diri sa ibabaw kundi gikan sa local church na autonomous church. Natukod ang UCCP pinaagi sa local church autonomy. Walay kinsa man sa ibabaw moingon nga mauni ang inyong sundon. Moingon dayon ta asa ka na sa Biblia nag-ingon. That is the way we understand the faith. What the Bible says, we believe. What human beings say, sa una moingon manggod sila nga Santo Papa. Infallible, dili gyud pwede masayop. Dili gyud pwede masayop. Ngano na tao naman na siya. No? So ingon ni Martin Luther, sigurohon nato nga ang atong gisangyaw naa sa Biblia. Kay dili ta masayop kung naa sa Biblia ang atong isulti. So mao na ang atong gi-celebrate mga igsoon karon init na tayong panahon. Salamat sa inyong pakigduyo sa Butuan Evangelical Church ni Atadiri aron dumdumon ang kaagi, no? Dumdumon ang sakripisyo sa nangagi, ayaw din taon kalimti ang mga naghalad sa ilang kinabuhi aron ma-evangelical ka. Ayaw taon ingna nga dili mo UCCP kay evangelical mo. Ka-ignorante ba sa ninyo nga dili mo kahibalo ang evangelical ang atong bagitan. So inyong barugan, matod pa sa pandemya. Karon nga panahon, matod sa Biblia nga gibasa. We are not only fighting flesh and blood. We are not only fighting kaning mga tao sa gobyerno o tao sa simbahan. We are fighting powers and principalities. Mga spiritual forces of darkness. No? Kana siya naaray expression sa karon o mga klase sa pastors nga mutuo sa kalibutanon nga definition sa simbahan. Ang simbahan dunay duha ka relationship, vertical sa Ginoo, Father, kitang tanan na usa dili sa atong dugo, tungod sa atong dugo, sinultihan, etc. Tungod kang Jesus na nag-alad sa iyang kinabuhi para kanato. Nausa ta kaniya, mo nang nausa ta diri sa horizontal. Vertical ang unity nato sa Father God, sa Diyos Amahan, o ang atong mga igsuon na magtotoo kang Jesus. Horizontal ang atong pagmahal sa ila. So, dili pwede nga kinira. Dili pwede nga mayroon nga kinahanglan mahalon ninyo ang UCCP bisag sayop na ang gitudlo. Dili. Ani sa dinhi, ang una nato is the relationship with God, surrendering to Jesus Christ, following the commandments of the Lord, and then we follow the will of the members, the horizontal. Dumagin na. Ayaw naging nagyod na usara. Nanana. Usara ang relationship. Vertical o horizontal. No? Horizontal nga rin ang anak. Mga magsuot ta, pamilya ta sa Diyos. Pero naatay amahan diri. Ang nag-usa ka nato, ang balaang Espiritu, si Yesu Cristo nga anak sa Diyos. Ang Diyos amahan, ang nag-usa ka nato. Okay? So, ngayon, maunay akong mensahe, karon na buntag.
Daghang salamat ug ang Ginoo magauban ka nato, magadanag ka nato, maghatag kalig-on sa pagtuo. Stand in the faith. Wear the breastplate of righteousness. Wear the sandals of the gospel. Hold the sword of the Spirit, which is the Bible, the Word of God, sword of the Spirit. Muna siya ang atong basahan lang po ang Ephesians 6 na adihan. Ang sa ato, kaning wear the armor of God. Kinahanglan sukugon ninyo ang depensa sa Ginoo. Kay kung dili, daghan kaayong evil powers na gusto ta bungkagon. Dali ra ta mabungkag po. Dali ra ta mabungkag. Kay naay manghinambong ingon ana, wala sila relationship sa the Father, close relationship. Blood relatives ingon ana, mo na ila pag iglesia ni Kristo pa na ila, mga parinti man na ang nagmando. Dili mo na ang Diyos ang nagmando sa akin. Daghang salamat, hindi ko mag-ubay. Let's all stand for our closing hymn. Katahong Ginoo sa imong gugma kanamo. Tungod kay ikaw nagapadala sa imong bugtong anak, aron ang iyang kinabuhi, iyang gihalat sa krus Kalbaryo, aron kami makabaton sa kinabuhi dayon. Katahong sa imong gugma kanamo, o among Dios, kay ang mga misyonaryo gikan sa tabok sa kadagatan, gikan sa Espanya, gikan sa Estados Unidos,
nagamatinud-anon sila sa pagsapwag sa mayong balita o gipadayon kini pagdawat sa mga misyonaryo, mga magbubuhat nining among damit nga gidasunan sa among mga ginikanan ug kusa natukod ang mga gambalay, ang mga bantayog sa pagtuo niining dapit sa buwan. Nagakalipay man gani kami Ginoo nining among pagsimba karon sa pulong nga padangat sa among magbubuhat, Reverend Noel Villalba. Ilabi na iyang hisgutan ang lihok ubat sa mga Espanyol ug labi pa namo usab kalipay dining among pagsaulog karon nga ining dapit sa masaw kan adto masawa hiniusa pa ang Kristohanon nga pagtuo ngadtong 1521 dinhi ang unang misa nga Kristohanon diining maong dapit sa masawa nga karon masaw. O among Dios, salamat sa among mga ginikanan nga nagamatuto kanamo. Ginikanan sa among mga ginikanan o ang pagtuo, ang iglesia nga imong tawag nga niining kapanahunan karon mao kami. Amo usab kasunod sa among mga kabataan, sa among mga kabataan hangtod sa imong pagbalik. Langi o among Ginoo ang among kadasig. Bisan pa niining ika-95 nga kasumaran sa pagkapundar sa iglesia ining dakbayan sa butuan magakalipay kani Ginoo o amo gayon ikaw sa ulugon ang imong ebanghelyo among padayonon. Ini may among pag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Kristo o ang panalangin. Batunin ninyo ang gugma o kalinaw ikan sa atong gamhanan nga Dios. Ang kalingkawasan o pakigdaig nga gikan sa iyang bugtong anak. Ang pagkahong, pagsangkap, pagtipay o paghupay gikan sa balaang espiritu karon ug hangtod sa walay hangturan. Amen ug amen. Mga una ka, unya paghuman sa pangaon atong parto is the evangelism, diha ka nga lugar. Kaya among gi-survey gahapon, diha tubig naman di ay. Ang adunay kinuha, pag-appeal sa evangelism, pwede magpabilin. And then the members of the CEN and the elders, I would like them na mataba pag-distribute unya sa mga tracks. Okay, mga una ka. Pray, te. Prayer. Praise God. Come home, all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
Kanya sulod kanamo imo man mga anak. Salamat Diyos sa imong malaang tulong. Salamat sa imong paghinumdum kanamong tanan. Na ikaw nga among Diyos. Adayon among ikunon among relasyon diha kanimo na tanan. Aron among relasyon sa matatusang halikon usama. Upadayon na mamuhay uban kanimo. Salamat sa may espirituhanan na panalangin o Diyos. Salamat sa imong Biblia, Ginoo. Salamat usab sa physical mo provision. Dili ka mo hunong pag-provide ka na mo because you are our greatest provider according to the riches of Jesus. Thank you also, O God, for the healing and the good health na imong panalangin ka ng tanan sa mga kaon kami ni ini. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dalang Espiritu. Amen. Amen! Happy anniversary! Announcement, naatay panuya sa sunod-sunado, naatay Scrabble, babae o lalaki, hindi na, dark, chess o dama. So, mapalista na tayo ito kang edisyon para sa konteksto mo dula. Sunod-sunado. Atong dula sa CNC ako para bungaw na ito sa dula. Mapalista mo kay nailan yung dampi ang dalaw. Salamat. Supervisor. Supervisor. Ha? Bako na nga magalaan. I'm selling gin. Happy anniversary! Ikaw, Sulti. Happy anniversary. Andrea. God bless us all. Sa atong chat, sa Facebook, sa atong page, yun, ano nag